Hello po sa lahat ng aking manonood. Sa mga bago po at hindi pa ako kilala, ako nga po pala si Abby. Ibinabahagi ko po dito sa aking channel ang mga horror experience ko sa totoong buhay. Pwede rin po kayong mag-share ng inyong horror stories at ipalabas po natin dito sa mga susunod na video. Para sa buong detalye, ay basahin lamang po ang nakasulat sa may description ng videong ito. Salamat po. Magandang araw po, Ma'am Abby. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Lilia. Ang kwento ko po ay nangyari noong dekada 90 pa. 43 years old na po ako ngayon, pero sariwa pa rin sa aking isipan ang mga pangyayari. Lumaki po ako na may kaya sa buhay. Ang daddy ko po kasi ay may sariling negosyo. Samantalang, empleyado naman si Mami sa isang pribadong kumpanya. Dahil dalawa lang kaming magkapatid, sobra-sobra ang pang-spoil sa amin ng aming magulang. Sa katunayan nga po, kahit mga gawaing bahay ay hindi ko natutunan nung kabataan ko. May kasambahay po kasi kaming nagluluto, naglalaba, at naglilinis ng bahay. Si Ate Lorna ang kinamulatan ko at palaging kasama sa bahay. Parang pangalawang ina na ang turing namin magkapatid sa kanya. Isang araw ay nagpaalam si Ate Lorna. Mawawala raw siya ng 3 buwan dahil kabuwanan ng kanyang panganay na anak. Wala daw kasing ibang mag-aalaga rito kundi siya lamang. Kaya naman, mula sa araw na iyon, ay naghanap na si Daddy ng makakasama namin sa bahay pansamantala. Hanggang sa nakilala niya si Ate Taling. Siya raw muna ang magiging bagong kasambahay. Kahit di lubusang kilala ni Daddy ang bagong kasambahay, ay pinagkatiwala niya kami rito. Mukhang mabait naman kasi at madali raw matuto sa trabaho. Matapos ang 1 linggo, ay nakapag-adjust na si Ate Taling sa mga gawaing bahay. Mabilis niya natatapos ang mga gawain mula sa pagluluto, paglalaba at paglilinis ng bahay. Kapag may kailangan naman ako sa kanya, ay pinupuntahan ko lang ito sa kanyang kwarto o di kaya sa terrace ng bahay namin dahil dun siya minsan nagpapalipas ng oras. Isang araw, habang naglilinis ng bahay si Ate Taling, ay napansin ko itong nagsasalitang mag-isa. Parang may kausap siyang bata at pinapagalitan niya ito. Hindi ko maintindihan ang aking naririnig pero ang pagkakaalam ko, yun ang salita nila sa probinsya. Di ko alam, pero nakaramdam ako ng takot sa mga oras na yun. Pakiramdam ko kasi may nakikita si Ate Taling na hindi ko makita. Hanggang sa pinili ko na lang ang pumasok ng aking kwarto at di na lang siya pansinin. Kinabukasan, nagpasya akong puntahan ang bahay ng aking kaklase. May lola kasi itong manggagamot. Ikwinento ko sa kanyang lola ang aking nakita kay Ate Taling. Agad naman akong binigyan ng matanda ng isang maliit na garapon. Parang mantika ang laman nito at may iba't ibang klase ng dahon ang nakahalo sa loob. Sabi ng lola niya, kapag kumulo ang laman ng garapon, ay meron daw aswang na malapit. Kahit kinakabahan, ay dinala ko pa rin ang garapon na iyon sa aming bahay. Pinasok ito sa loob ng aking kwarto at pinatong sa ibabaw ng mesa. Ilang araw na ang nakalipas pero ni isang beses ay hindi ko nakitang kumulo ang laman ng garapon. Kaya naman napanatag ang aking loob at inisip na walang aswang malapit sa bahay. Isang gabi, mula sa mahimbing na pagkakatulog, ay bigla akong nagising. Nakaramdam kasi ako ng gutom. Agad naman akong pumunta ng kusina para maghanap ng makakain. Pero lahat ng pagkain naroon ay kailangan pang lutuin. Ayoko namang kumain ng biskwit o tinapay sa gabing iyon. Kaya minabuti kong puntahan si Ate Taling sa kanyang kwarto para ipagluto sana ako ng ulam. Ngunit wala siya roon. Tanging makalat lang na kwarto ang aking nadatnan. Lumabas naman ako agad at dumiretso ng terrace. Nabigla at nanginig ako sa takot nang madatnan si Ate Taling sa may terrace namin. Nakaharap kasi ito sa bilog na buwan habang nakatingala at nakataas ang 2 kamay. Sa sobrang buwaghag ng buhok ko, ay hindi na makita ang kanyang buong mukha.
Ilang sandali pa ay bigla itong lumiyad at umikot ang kanyang katawan. Dahil sa sobrang takot ay napasigaw ako at tumakbo pababa papunta sa aking kwarto. Nang makarating ako sa loob ng kwarto, ay napansin ko agad ang garapon sa ibabaw ng aking mesa. Kumukulo ang laman nito. Kaya biglang pumasok sa isip ko, aswang ang bagong kasambahay namin. Di nagtagal ay lumabas na rin ang kanilang kwarto si Daddy dahil nagising ito sa lakas ng aking sigaw. Tinanong niya ako kung bakit pero hindi ako makasagot ng diretso. Ang nagagawa ko lang ay tinuturo ko ang terrace ng bahay namin. Mabilis na umakyat si Daddy papunta ng terrace, dala ang kanyang mahabang samurai. Ngunit hindi niya na naabutan roon ang aswang na kasambahay. Siguro tumalon ito palabas ng bahay matapos akong marinig na sumisigaw. Kinabukasan ay nagpunta si Daddy sa police station para i-report ang nangyaring iyon. Sabi ng pulis ay marami raw ang napapabalita na mayroong aswang na gumagala sa lugar namin. Kaya sa susunod raw ay huwag basta-bastang magtitiwala. Maging mapanuri lalo na sa mga bagong kasambahay.